Para sa akin, swerte at nakapasa ako sa UP. Kahit hindi ko alam na may UP noon. At lalo namang wala akong kamalay-malay sa reputasyon ng pamantasang ito. Sa totoo lang, wala akong alam ng mga universidad o ang pagkakaiba-iba ng mga ito. Nakatapos ako ng high school ay hindi ko pa alam ang kurso na gusto kong kuhanin. Ang lahat ay ang ama ko ang nagsasabi. Tuwan-tuwa din ang aking ama nang ako ay pumasa sapagkat siya ang may gusto na doon ako mag-aral. Mahusay at mahigpit daw doon. Tiyak na hindi ako magkakaroon ng pagkakataong maglakwatsa kung ibig kong pumasa sa aking mga aralin. Ngunit pagkaraan lang ng isang taon, napansin ko na hindi na masaya ang aking ama. Napansin niya na ako ay naging isang aktivista. Iyon ang tawag sa mga kabataang estudyante na progresibo ang isip pagdating sa mga isyung panlipunan. Marunong ng mga tuwiran at marami ng taliwas na paniniwala na kaiba sa mga kinagisnang katotohanan sa aming baryo. May isa pa akong kapatid na pumasa din sa UP, ngunit hindi na ito doon pinag-aral ng aking ama. Sa desisyong ito ng aking ama, kapag aming napag-uusapan paminsan-minsan, ako ang lumalabas na siyang may kasalanan. Maaring ako nga ang dahilan sa naging desisyon ng aking ama. Ngunit kung anuman ang naging resulta ng aking pagkakapasok sa pamantasan ng Pilipinas ay dahilan lamang sa aking mga natutuhan doon. Sa kasaysayan ng tao, noon lamang 1521 sa paglalayag ni Magellan, nakaikot sa buong mundo ang tao at ang paglalakbay na ito ay tumagal ng halos 3 taon. Mula noon hanggang nitong matapos ang pangalawang digmaang pandaigdig, ay iilan lamang sa ating mga ninuno ang nakapaglakbay ng malayo-layo sa bayan na kanyang sinilangan. Pero ngayon, bukod sa marami na sa atin na nakapaglalakbay sa anumang bahagi ng mundo niya gustong pumunta, alam na rin nating lahat ang bawat sulok ng lungsod at bayan sa buong daigdig. Ano man ang mahalagang kaganapan o pangyayari sa pinakamalayong lugar mula sa ating kinalalagyan, ay maaari na nating masaksihan sa eksaktong oras na ito'y nagaganap doon. Nasaksihan at nagimbal ang buong mundo nang salakayin at bumagsak ang World Trade Center sa New York ilang segundo matapos itong mangyari. Noong panahon ng ating mga ninuno, ang mga ganitong pangyayari ay maraming taon muna ang lilipas bago ito makarating at matanim sa kamalayan ng sandaigdigan. Maging ang mga kaganapan noong pangalawang digmaang pandaigdig ay walang iniwang alaala sa karamihan sa ating mga magulang, kundi ang epekto ng digmaan sa kani-kanilang bansa at lugar. Hindi nila alam kung saan at bakit ito nagsimula. Hindi nila alam kung bakit sila naging kasali at naging mga walang malay na biktima. Naniniwala ako na ang tahanan nating lahat ay iisa lamang, ang ating daigdig. Karapatan ng bawat isa sa atin na mapasa kanya ang kanyang parte sa anumang biyaya na dulot ng tahanang ito. Sa sandaling matuto ang tao na ibukas ang kanyang isip at mata sa kanyang paligid at sa kanyang kapwa, tiyak na ito ang mangyayari at madaling maisasagawa.